Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay makapagpuri at makapagsamba po sa Kanya. Yung mga ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsambahan po. At bahagi po ng ating pagsamba ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay muli ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan po nating what it means to be lost. Yan. Kung tayo po ay may Biblia, basahin po natin sa Luke chapter 19 verse 10. Sabi po rito, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Then sa Ephesians chapter 2 verse 12, ganito po ating pangbabasa. "At that time, you were apart from Christ. You were foreigners and did not belong to God's chosen people. You had no part in the covenants which were based on God's promises to His people. And you lived in this world without hope and without God." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, kami po ay muli lumalapit sa inyo, aming Ama, nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, masamba sa aming mga buhay na ito, aming Ama. Salamat po sa taglay po namin buhay at lakas, kalusugan na nagmumula sa inyo. Dalahin lamang po namin inyo, nawa kaming pangunahan at samahan sa umagang ito sa aming po mga pag-aaral at pagbubulay-bulay ninyo po mga salita. Inaamin po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikaw ay wala sa amin, kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa at nagtitiwala. Hayaan mo, Diyos, ng iyong Santong Espiritu ang siyang manguna sa amin, magturo sa amin, at magpalaho sa amin sa umagang ito, aming Ama. Samahan niyo lamang kami sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming samot dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Okay, what it means to be lost. Iyon po ang ating pong tatalakayin sa umagang ito. Okay, sa ating pong pagsisimula ay sabi nga, today is All Souls Day according to the Filipino tradition. Tama ba? Kahapon yung All Saints Day, ngayon ang All Souls Day. Araw ng mga banal kahapon, kaya ang celebration ay para sa mga banal na naroon na raw po sa langit ayon po doon sa tradisyon. Pero ngayon po ay araw ng mga kaluluwa na kung saan ay sinicelebrate ng maraming mga tao ang patungkol po sa mga kaluluwa daw ng mga nangamatay na. Okay? Sabi nga, many people will visit the cemetery to celebrate this day in remembrance of their lost loved ones. Kaya marami po ang mga tao, mga naniniwala ho sa All Souls Day na ito na pumupunta ho sa sementeryo para ho alalahanin ang kanila pong mga mahal sa buhay. Okay? Sino sa inyo nakapunta na sementeryo? Wala pa? Ngayon, kahapon? Ngayon? Mamaya? Pupunta talaga. Yan. Sabi nga, some of them will light candles on the tomb. Ano po? Yung iba naman ay talaga nagsisindi ng kandila pag sila pupunta sa sementeryo. Yan. Some will offer food or flowers for their dead. Ano po? Ang iba, nagsisindi ng kandila, nag-aalay ng pagkain, anong pagkain? Biko, kakanin, yan, mga bulaklak, ano po. Basta mayroon pong inaalay sa puntod. Yun ang mga nakaugalian ng ating pong mga kababayan, mga Pilipino. Ayon. Kaya ang tanong para ho sa atin ay ganito, is it right to celebrate All Souls Day? Yan. Bago ko po ipaliwanag, tama ba? Nararapat ba na atin pong i-celebrate itong araw ng mga kaluluwa? Oo, hindi. Sino nagsabing oo? Taas ang kamay. Sino? Oo. Sino nagsabi ng hindi? Oo. walang pakialaman na, di ba? Sino nagsabi ng hindi? Ayan, okay. So, actually, ito po ay kinaugalian ng marami pong mga Pilipino. So, pero kung ating pong titinan ng Biblia, sabi nga, since the Bible is silent, we are to be silent also.
Ibig sabihin, kung hindi ho sinasabi ng Biblia, dapat ay hindi rin natin ginagawa. Di ba? Yun ho ang ating pong buhay bilang Kristiyano. Kaya nga, ang ating batayan ng ating pong mga pananampalataya at mga ginagawa ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya nga kung hindi sinasabi ng Biblia, hindi rin natin ito gagawin. So, yamang ito po ay hindi nakasulat sa Biblia, ito ay hindi po natin ginagawa. Okay? Bakit? Sabi nga, this was a pagan practice. Yan. Ito ay practice ng mga pagano. Ano ibig sabihin ng pagano? Ano yung pagano o pagan? Ang pagano ay mga taong walang kaugnayan sa Diyos. Okay? Mga walang kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung mga pagano. Hindi talagang totoong Kristiyano. Pwedeng sabihin nila Christian sila kasi nga narito sila sa Pilipinas dahil ang Pilipinas daw ay tinaguriang the Christian nation. Ano po, in Asia, pero sa katotohanan, dahil walang kaugnayan, dahil pag isang tao ay walang kaugnayan sa Diyos, hindi pa rin siya talagang totoong Kristiyano. Kaya ang tawag sa kanya ay pagano. Tayo, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, mga pagano din po tayo. Mga sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, sumasamba tayo sa mga anito, sumasamba tayo, ating mga ninuno, sumasamba sa mga diwata. Yun ang mga paniniwala ho natin dati. Okay? So ngayon, tingnan natin, bakit ito ay naging pagan practice? Ano po? How All Souls Day started. Paano nagsimula? Ano po? Ang All Souls Day. Yan. Enumerate lang po natin. Ano po? Sabi ito, una, it started from Europe in 998 AD. Doon daw po nagsimula ito. Ano po? Noong si Abbot Odilo of Cluny, ano po? The leader of Benedictine monks of France, ano po? He ordered that every November 2, the people should offer a prayer for the souls in purgatory for them to go to heaven. Yan. Itong si Odilo, ano po? Na leader po ng mga Benedictine monks, ano po, sa France. Siya po yung nag-utos sa mga tao na every November 2 ay dapat daw po ang mga tao ay mag-offer ng ng panalangin para kanino? Para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Yan. Para sila ay mapunta ho sa langit. Yan. Okay? Actually, yun kasi ang kanilang paniniwala. Kasi sa kanila, pagligtas na ang tao, diretso na sila sa langit. Ano po, pagka talagang halimbawa, banal, gano'n, ano po, hindi makasalanan. Pero kapag isang tao ay makasalanan, at hindi naman sobrang makasalanan, ano po, hindi sobrang, kung baka ay mild lang yung kanyang kasalanan, ang paniniwala nila, naroon daw sila sa purgatorio. Kaya ipinagpipray sila, yun, ng mga tao, para malinis yung kanilang kasalanan, para sila ay makarating din sa langit. Kaya nga mayroon habang ang mga mahal sa buhay dito sa lupa, nagpipray. Kaya mayroon pong mga ginagawang panalangin para sa mga patay. Ano po? Nagsasalita ako, sinasabi ko po ito, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi ito ay sinasabi ko ito dahil doon sa mga ginagawa ng mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Okay? So, panalangin para sa mga tao sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ano po? Ito yung ginagawa nila. Ang purgatorio, kaya nga ginawa sa salitang purga, na ibig sabihin ay paglilinis. Yan, paglilinis. Kung baga sa nililinis yung bulati, hindi. Nililinis po yung kaluluwa ng tao, yung kasalanan ng tao na naroon sa purgatorio para siya ay makarating sa langit. Okay? So, yun ang utos. Ano po? Then sabi to, this tradition quickly spread throughout the whole monastery of Europe. Ano po? So, yung paniniwalang ito na inutos po ng mongheng ito ay lalong lumaganap sa buong Europa. Then, sabi rito sa pang-apat, in 13th century, okay, in 13th century, this was adopted by the Roman Catholic to be a day of remembering the soul of the dead. So hindi talaga sa atin nagsimula ito, ano po? Sa France ito nagsimula, sa Europe, ano po? Tapos ngayon, ay inadapt po ito ng Roman Catholic, ano po? Para para alalahanin ang mga kaluluwa ng mga patay. Then, sabi ito,
this tradition was introduced by the Spaniards when we were colonized in the 15th century. Ano po? Ang mga Spaniards, sila po ang nagdala nito dito sa ating pong bansa, sa Pilipinas noong 1500s. Ano po? Doon po ito nakarating sa atin. So, ang ginawa po, sabi ito, this tradition was combined with the indigenous belief about ancestors and spirits. Ano po? Ito po ay yung paniniwalang panalangin para po sa mga patay, ano po ay hinaluan, pinagsama po ng mga katutubo natin, ano po yung paniniwala ng mga ninuno at saka ng mga espiritu. Kaya maliban ho doon sa paniniwala, sa pananalangin sa mga kaluluwa ng mga namatay na, ay nananalangin din sila doon sa mga espiritu, nanalangin din po sila doon sa mga diwata, mga gano'n po. Ito yung ating mga ninuno, ano po. So kung ating pong titinan, ay hindi talaga sa atin ito nagsimula. Sabi ito, for this reason, we termed it undas. Kaya tinawag daw po itong undas. Kung saan, ang mga tao ay nag-aalay ng pagkain, nagtitirik ng kandila, nagbibigay ng mga, nag-offer ng mga panalangin doon sa kanilang mga mahal sa buhay na nangamatay na. Saan? Ginagawa? Doon sa nicho, doon sa puntod. Ano po? At minsan sa puntod may mga ginagawa pang mga altar. Okay? So, yun ay tradisyon na ginagawa ng ating pong mga kababayan. Okay? Therefore, those who followed this tradition, take note were viewed as lost since they did not adhere to the biblical truth. Okay? Yamang ang mga gumagawa ng ganito, yung gumagawa ng ganito, ano po, ay itinuturing po mga ligaw. Bakit? Kasi sila ay hindi bumabase sa biblical na katotohanan. Kaya mga kapatid, tandaan nating mabuti, napaka-importante sa atin ang doktrina at paniniwala patungkol sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Once ang ating paniniwala ay hindi nakabase sa banal na kasulatan, magiging considered po tayo as lost. Okay? Pag sinabing lost, ano ibig sabihin? Naliligaw, nawawala. Naliligaw ng landas. Wala sa katotohanan. Kumbaga wala sa hulog ang ating buhay Kristiyano. Okay? So kaya kinakailangan ay talagang magbase tayo lagi sa banal na kasulatan. Sabi ito, the people will be lost forever if we don't tell them the truth. Yan. Kaya maraming mga tao, kung ay pupunta sa sementeryo, marami pong mga tao ang naliligaw ng landas. Okay? Kaya kapag hindi natin sinabi sa kanila ang katotohanan, ano mangyari? Sila ay maliligaw pamwalang hanggan. Mapapahamak talaga sa impyerno. So ano bang dapat natin, anong katotohanan ang dapat nating sabihin doon sa mga tao na naliligaw ng landas? Una, sabi ito, people need to know the consequence of sin. Dapat malaman ng mga tao na ito kung ano talaga ang consequence. Ang Tagalog consequence? Kabayaran ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. O di ba? Kamatayan. Not only physical, but also spiritual. Okay? Kaya nga, pangalawa, people need to know how serious it is to be lost. Kinakailangan maunawan at malaman ng mga taong ito kung gaano talaga seryoso ang maligaw ng landas. Di ba? Bakit? Kasi nga, impyerno ang pinag-usapan. Not only physical death, but spiritual death. Eternal separation from God. Kaya talagang napakaseryosong usapin yan. Ano po? Kapag hindi ito pinahalagahan ng tao, minsan ay talagang mapapahamak talaga siya sa impyerno. Kaya nga importante sa atin, bilang mga Kristiyano, na ipahayag talaga ito sa kanila. Sabihin sa kanila ang tungkol sa katotohanan. At ito yung good news, sabi nga, Jesus came to seek and to save the lost. Ayon po doon sa Luke chapter 19 verse 10, di ba? Sa ating pong binasa. Yun ang good news na kailangan po natin i-share sa kanila. Bagamat kayo ay naliligaw ngayon, pasalamat kayo sapagkat si Jesus ay pumunta rito, sabi nga upang hanapin ang mga hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya nga mapalad ang tao sapagkat ang Panginoong Jesus ay pumunta rito para tayo po'y hanapin at iligtas po niya mula sa
kapahamakan. Not only, hindi lamang sa kamatayan physical, kundi maging sa kamatayang spiritual. Okay? So kaya nga ho sa ating pag-aaral, what does it mean to be lost? Ano po? Ano bang ibig sabihin ng pagiging ligaw? Okay? Sa ating pag-aaral, unang-una, sabi ito, to be lost is to be without hope. Yan. Kapag ikaw ay naligaw, kapag isang tao ay naligaw, ibig sabihin noon ay wala siyang pag-asa. Okay? Kayo ba may pag-asa? Yan. Kala ko yung Weather Bureau lang may pag-asa. Tayo ay mayroong pag-asa. Okay? Sabi rito sa ating pong binasa, balikan po natin. Ang Ephesians chapter 2 verse 12. Sabi doon, at that time, you were apart from Christ. Ang nagsulat po nito ay si Apostol Pablo at sinasabi po niya ito sa mga Kristiyano sa Efeso. Sabi doon, dati kayo po ay hiwalay kay Kristo. You were foreigners and did not belong to God's chosen people. Kayo ay mga taga-ibang bayan, hindi kayo kabilang sa bayan ng Diyos. Anong bayan ng Diyos? Ang Israel. Ayan, hindi kayo kabilang sa bayan ng Diyos. Kasi ang sinasabi po ni Apostol Pablo, siya po, ang sinasabihan niya ay mga hintil, mga Kristiyanong hintil. Dati ganun ho ang inyong kalalagayan. Sabi dito, you had no part in the covenants. Hindi kayo kabilang sa covenant. Anong covenant na yun? Yung covenant ni Abraham. Hindi kayo kabilang sa Abrahamic covenant. Kasi ang Diyos ay nangako kay Abraham na ang kanyang pagliligtas ay para sa kanyang bayan. So ngayon, sabi niya, hindi kayo kasali dyan. Kayo po ay mga hintil. Then sabi ito, which were based on God's promises to His people. And you live, sabi ito, in this world without what? You live in this world, nung kayo po ay mga hintil pa, sabi nga ron, nabuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa. Yan, walang pag-asa. Iyon ang kalalagayan. Dati, ang sabi po ni Apostol Pablo, and without God. Okay, tuloy po natin. Pag sinabi pong hope, sabi nga, hope is related to the assurance of salvation. Yan. Ang pag-asa ay may kinalaman po doon sa ating pong katiyakan ng ating kaligtasan. Kayo ba'y sigurado ng ligtas? Yan. Ang kaligtasan po natin, ay hindi po ito patsamba-tsamba. Hindi rin po ito nakabatay sa ating pong ginagawa. Hindi rin po ito nakabatay sa ating pagiging mabuti. Hindi rin ito nakabatay doon sa ating pong pagiging relihiyoso. Hindi ito nakabatay sa ating pong pagdalo sa church every Sunday. Kundi ito ay nakabatay doon sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ho, ibinatay sa Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng assurance of our salvation. Okay? Kaya nga ho, bilang Kristiyano, mayroon ho tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Hope is related to the assurance of salvation. It has something to do with our destination in heaven. Yung pag-asa na mayroon ho tayo, ito may kinalaman sa ating patutunguhan. Saan tayo patutungo? Sa langit. Yan. Sa langit ho tayo mapupunta. Kaya yun ho ating pong pag-asa actually, ang makarating sa langit, makasama ng ating Panginoon. Sa Colossians chapter 1 verse 5, sabi doon, based on the hope laid up for you in heaven. Okay, sabi ito, based on the hope laid up for you in heaven. Some time ago, you heard about this hope through the word of truth, the gospel. So kailan dumating ang pag-asa nito sa ating pong buhay? Noong napakinggan natin ang katotohanan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga, ito yung sinasabi natin, na wala hong tao na nagkakaroon ng pag-asa o wala rin tao na naliligtas hanggat hindi niya napapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya doon nagsisimula ang lahat. Yung pag-asa natin, yung assurance of salvation natin, laging nagsisimula yan doon sa ating pakikinig ng katotohanan ng Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Okay? Then, sabi po ni Apostol Pablo once again, this hope, yung pag-asang ito na meron tayo, was once a mystery to us. Ano ibig sabihin ng mystery? Misteryo. Hindi misteryoso, hiwaga. Pag sinabing mystery, ito'y nakatagong katotohanan. Okay? Dati, itong pag-asa na ito, sabi ni Pablo, ito ay nakatagong katotohanan.
mystery ito para ho sa inyo ng mga hintil. Sabi po ni Apostol Pablo, okay? So, pero ngayon, sabi ngayon, hindi na ito mystery. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1 verse 27, God did this because He wanted you Gentiles to understand His wonderful and glorious mystery. Yan, kaya ginawa ito ng Diyos, na ipahayag sa atin ang lahat ng ito bilang mga hintil, para maintindihan natin ang kamangha-mangha at maluwalhating misteryo. At ano po yun? Anong mystery nito? And the mystery is that, Christ lives in you. And He is your hope of sharing in God's glory. Okay? Ano ang mystery? Christ in you. Okay? Christ lives in you. Bakit naging mystery ito? Kasi nung Old Testament, once again, nung Old Testament, ang Diyos ay nananahan lamang sa piling tao. Hindi siya nananahan sa lahat ng tao. O sino lang pinanahanan ng Diyos o ng Banal na Espiritu noon? Ang mga propeta, ang mga saserdote, at saka mga hari. Ayan, tatlo lang ho sila na pinananahanan ng Espiritu Santo, ng Diyos, ito'y nagaganap lamang sa panahon na kailangan nila. Pero pagkatapos ng kanilang mga duties, umaalis na ulit yung Holy Spirit sa kanila. Pero pagdating sa ating panahon, sa bagong tipan, sa panahon po natin, kaya nga ho, ang mystery na ito na pananahan ng Diyos sa buhay ng tao ay dumating ho sa atin. Kaya nga, ngayon, si Kristo, ang Diyos, ay nananahan na sa atin. Dati misteryo sa atin hindi natin alam to. Pero ngayon, alam na natin, ang Diyos ay nananahan sa ating puso. Ang kagandahan, kapag siya'y nanahan, hindi na siya umaalis. Nananatili na siya magpakailanman sa ating pong buhay. Kaya nga, ngayon, hindi na ito misteryo para sa atin. Ito ngayon ay revealed na, nahayag na sa atin. Kaya naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama ho natin lagi. Okay? Kaya dati, mystery, pero ngayon ay revealed na ito para ho sa atin. Okay? Then, itong pag-asa na ito, once again, sabi ito, became the anchor of our soul. Okay? Pag sinabing anchor, ano ibig sabihin noon? Angkla. Yan, diyan natin ibinatay, ibinasi, o inangkla ang ating pong kaluluwa sa pag-asa na iyon. Kaya ang tao na talagang may pag-asa, mayroon pong siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Okay? Yes, so this hope became the anchor of our soul. Sa Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul. Meron tayong pag-asa, at ang pag-asang ito ay diyan nakaangkla ang ating pong kaluluwa. Okay? At take note sure and steadfast po yan. Pag sinabi pong sure, nakakita na ba kayo ng angkla? Yan, sa barko, mayroon yan, di ba? Once na ang isang barko ay nakalutang sa gitna ng dagat at maalon, halimbawa, nakatigil lang siya, hindi siya tumatakbo. Ang ginagawa ho ay inihuhulog po yung angkla. Bakit? Para huwag maanod yung barko, huwag matangay ng hangin, huwag matangay ng alon. Pero kinakailangan yung angkla ay matibay. Kinakailangan yung angkla ay nakabaon talaga sa buhangin o kaya nakasabit talaga siya sa bato para hindi matangay yung barko. Pero kapag ang angkla ay hindi matibay, ano mangyari? Wala hong katiyakan, wala hong kasiguraduhan. Naalala niyo si Apostol Pablo nung sila po ay naglalayag, na inaabutan sila ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat, nung sila po ay naaanod, hindi na nila maniobra yung kanilang bangka, yung kanilang sinasakyan, inihulog nila yung angkla, pero ang kasawang palad, yung angkla hindi umabot dun sa kailaliman. Kaya kasi sobrang lalim. Tapos kung sila ay palapit sa isla, inihulog ulit nila yung angkla para lang tumigil yung huwag masadsad. Sabi, yung kanilang sinasakyang barko, huwag lang masadsad doon sa isla. Hinihulog ulit nila yung angkla nila. Kaya lang, sa sobrang lakas ng hangin at bagyo, ay napadpad pa rin talaga sila, natatangay yung barko. Ibig sabihin, wala silang katiyakan. Hanggang sa dumating sa punto, kinausap na ng Diyos si Pablo. At ang sabing ganon,
kayo ho ay mapapahamak, masisira ang inyong sasakyan, pero wala ho sa inyong mapapahamak. Okay? Masisira yung sinasakyan nyo, pero walang isa sa inyo na mapapahamak. Makakaligtas din naman kayo. Kaya nakarating sila sa isla ng, anong isla na yon? Krita. Ayan. Doon sila napadpad sa Krita noong panahong iyon. So, mga kapatid, ang sinasabi ko po, ay, minsan kapag yung anchor ho natin ay hindi tiyak, hindi sigurado, ay talagang hindi rin natin maisasalalay doon ang ating pong buhay. Pero ito ho, sa atin bilang Kristiyano, ang ating kaluluwa ay nakaangkla mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan, kaya mayroon tayong talagang katiyakan. Kaya nga sabi ito, ang angklang ito ay sure and steadfast. Tiyak, sigurado, at talagang matibay. Sapagkat ang angkla na ito ay walang iba kundi ang ating kaluluwa ay nakaangkla sa ating Panginoong Kristo. Okay? Tuloy po tayo. So, ang isang taong lost, okay? Ang isang taong naliligaw ng landas, siya ba'y may pakialam sa langit? Sabi to, heaven is not desired by the lost. No, ang langit ay hindi ito ninanasa actually ng mga taong ligaw ng landas. Oo, napag-uusapan ang langit. Minsan ay alam nila may langit, pero wala ho silang desire na pakarating sa langit. Yun ang dahilan kung bakit minsan, kahit po sabihan natin yung mga tao, i-share natin yung gospel, i-share natin sa kanila yung impyerno, i-share natin sa kanila yung langit, wala pa rin silang desire. Wala pa rin desire yung tao. Kaya nga ho, ang langit ay hindi ninanasa ng mga taong naliligaw ng landas. Okay? Sabi ito, when loved ones die, they assume they will go to heaven but are not really sure. Yan, kapag mayroon silang mga mahal sa buhay, ito mga ligaw ng landas ang ating pinag-usapan, kapag mayroon po silang mga mahal sa buhay na namatay, sabi ito, ina-assume po nila na ang kanila hong mga mahal sa buhay na ito ay ligtas at naroon sa langit. Mayroon ba kayong nakita, narinig ng namatayan na ang kanilang paniniwala, ang kanilang mahal sa buhay nito ay nasa impyerno? Lahat ay nasa langit. Ayon po sa paniniwala ng lahat, kahit wala akong kaugnayan sa Diyos. Kaya nga ho, sa cross, o kaya sa sa puntod, o sa ang tawag doon, yung lapida, may nakalagay na R.I.P. Ano ibig sabihin ng R.I.P.? Rest in peace. Kasi ang paniniwala ng tao, nagpapahinga na. Lalo na kapag ang isang tao ay nagdurusa habang siya po ay buhay pa. Kaya minabubuti na lang na siya po ay mamatay para makapagpahinga daw sa kanyang sakit at karamdaman. Kasi yun ang paniniwala ng tao pagdating sa kamatayan. Ang paniniwala nila, pagtigil na sa mga problema at pagpunta na sa kanyang paroroonan sa langit. Pero ang lahat ng ito ay assuming lamang. Assumption lamang. Yan. Hindi tiyak talaga na hindi totoo. Then sabi ito, though they are unsure, bagamat hindi sila tiyak, they talk about eventually seeing their loved ones someday. Di ba? Maganda mga mga tao na hindi naman tiyak. Bagamat hindi sila tiyak na talagang sa langit ang kanilang mga mahal sa buhay, minsan inisip din nila na magkikita-kita pa rin sila. Saan? Sa langit. Mayroon pa rin reconciliation. Yan. Actually, hindi naman naiiba yung kanilang paniniwala sa paniniwala natin. Kaya lamang, ang problema lang ay wala silang batayan. Dahil nga, hindi nila alam ang Biblia, hindi nila alam ang tunay na kaugnayan sa Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-importante sa atin yung alam natin kung paano tayo makapunta talaga sa langit. Alam natin kung paano tayo maligtas talaga. Kaysa doon sa mga tao na gusto nilang maligtas pero hindi nila alam. Hindi talaga sila maliligtas. Di ba? Hindi sila maliligtas. Kaya napaka-importante sa atin ito. Kaya nga minsan na pinag-uusapan nila yung pagtungo sa langit, pinag-uusapan yung reconciliation ng mga mahal sa buhay. Pero ang problema lang,
totoo kaya na nasa langit sila? Baka mamaya, nasa impyerno naman pala yung iba mga mahal sa buhay. Okay? So, doon sa ating pinag-aaralan, sabi to be lost is to be hopeless. Diba? Kawalan ng pag-asa. Yan. Pag sinabi pong ligaw ng landas, ito ay kawalan ng pag-asa. Kaya nga ho, sa ating pinag-aaralan, what it means to be lost. Yan. To be lost is to be without hope or to be hopeless. Okay, pangalawa, sa ating pag-aaral, sabi to be lost is to be without God in the world. Yan, yun ang ibig sabihin ng pagiging ligaw. Ano po? Ang kawalan ng Diyos sa buhay habang naririto pa sa mundong ito. Ang take note ha, bagamat ang tao ay tumatawag sa Diyos, ng Diyos, ano po? Bagamat tumatawag sa Diyos ang lahat ng tao, pero hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay talagang may kaugnayan ho sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Anong kalooban ng Diyos Ama? Ano? Ang kalooban ng Diyos Ama ay na kay Kristo Jesus. Si Jesus ang kalooban. Kaya nga, kung gusto mo makarating sa langit, sumampalataya ka kay Kristo Jesus. Okay? So, yun. Sabi rito sa Ephesians, balikan po natin yung Ephesians chapter 2 verse 12. Sabi sa bandang huli, and without God. Okay? And you live in this world without hope and without God. Okay? Yun ang ibig sabihin ng lost. You live in this world without God. Okay? Sa sulat na ito ni Apostol Pablo, ano po, sa Ephesians chapter 2 verse 12, sabi ito, Paul reminded the Ephesian believers of their past. Okay? Nire-remind lang ni Apostol Pablo, ano po, yung mga mananampalataya sa Efeso patungkol sa kanilang dating buhay. Yan, kaya nga ho, sabi doon, they once had been without hope. Dati wala kayong pag-asa. O, di ba? Parang gano'n, ano po? Parang, kumbaga sa ano, ang pangungusap ni Apostol Pablo ay parang pangungusap din po sa bawat isa sa atin. Parang sinasabi rin, dati ganyan kayo, wala kayong pag-asa. Di ba? Ganyan ho tayo actually dati. Pangalawa, they once had been without God in this world. Dati ganun din kayo. Ano po, wala kayong Diyos sa mundong ito. Pag sinabing walang Diyos, walang totoong kaugnayan sa Diyos habang narito pa sa mundong ito. Ano po, ganyan daw po kayo dati. Pero ngayon, hindi na ganoon. Hindi na tayo ganoon ngayon. Tayo ngayon ay mayroong Diyos na. Amen ba yun? Sabihin po natin sa ating katabi, ngayon may Diyos ka na. Yan. Kaya huwag kang matutulog. Yan, okay? May Diyos na, okay? O, kailan ba kailangan talaga ng tao ang Diyos? When does people desperately need God? Okay, kailan ba talaga? Kailan kailangan talaga ng tao ang Diyos sa kanyang buhay? Okay? Sabi rito, una, when in deep emotional distress. Yan, minsan pagka nababalisa tayo, okay, natatakot tayo na mayroon tayong pinapangambahan, ano po, sa buhay, minsan okay lang, pagkaya pa natin. Pero kapag lumalim na ho, yung ating pong anxiety, yung ating pong pagkatakot, ano po, minsan doon lamang tayo tumatawag ho sa Diyos. Di ba? Doon lang tayo tumatawag talaga sa Diyos. Ganyan ang tao. Pag kaya pa, kakayanin mo. Pero pag hindi na kaya, saka lamang tumatawag sa Diyos. Okay? Pangalawa, kailangan ng tao ang Diyos? When threatened by financial needs. Kapag daw, nagbabanta na ang pagkaubos ng pera sa wallet. Pagka mauubusan na siya. Pero pag kaya pa, meron pa. Pero pag, Lord, mauubos na, mawawala na. Doon lang tumatawag minsan sa Diyos. Di ba? Paano kaya ang bukas? Paano kaya ang mga anak ko? Paano kaya? Di ba? Marami tayong mga tanong. Di ba? Kaya doon lang minsan tumatawag ang tao sa Diyos. Kailan pa? When facing serious illness. Yan. Doon ho tumatawag ang tao sa Diyos kapag nataningan na ang buhay. Minsan pagkaya pa, saan tayo pumupunta? Sa doktor, sa albularyo, sa kaninumang tao na alam po natin
na mayroon pong kakayanan na magpagaling. Ano po? Isa na ganun eh. Naalala ko yung batang manggagamot sa Mindanao. Mindanao ba yun? Talaga dinarayo ng mga tao mula Luzon, Visayas, Mindanao. Pinupuntahan po siya ng mga tao para lang magpagamot ho sa kanya. Ang kanya, faith healer po siya, faith healer. Ano po? Talagang pinagpipray lang naman niya. Gumagaling din naman. Yan, kaya dinadayo siya ng mga tao, pero hindi man lahat ay gumagaling. Well, mga kapatid, ang tao, desperado talaga kapag mayroon pong problema. Ano po? Problema ho sa buhay. Doon siya nagiging desperado. Kaya minsan kahit mali, kahit hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, ay gagawin ng tao. Kailan man ginagawa? Dahil walang alam sa salita ng Diyos. Pero tayo, ay hindi ho ganon. Ano po? Kailan pa? Kailan pa tayo po ang tao ay talagang nangangailangan sa Diyos? When family problems bring them to despair. Yan. Kapag ang mga problema na nagaganap at nangyayari sa ating pong buhay ay nagdadala na ng kawalan ng pag-asa. Yan. May problema ba kayo? Pero kaya pa naman pagtagumpayan. Pero kung ang problema ay dumarating na sa punto na para bagang hopeless ka na, ano po? Doon lang minsan tumatawag ho sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, hindi ho tayo katulad ng pagpapasya ng mga unbeliever. Tayo po ay, kapag tayo may problema, sabi ito, Christians, run to the Lord in times of needs. Di ba? Saan tayo pupunta kapag nangailangan? Saan? Kala ko sa Bombay eh. Sa Diyos tayo lumalapit kapag tayo po ay mayroong pangangailangan. Ano po? Kung kailangan nyo ng pera, sa Diyos kayo lumapit. Kailangan nyo ng kagalingan, sa Diyos kayo lumapit. Kailangan nyo ng kalakasan, sa Diyos tayo lalapit. Ano po? Kaya yun ho ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na hindi naliligaw ng landas. Sa Diyos lagi tumatakbo sa panahon ng pangangailangan. Okay? Pero yung lost people, sabi nga, have nowhere to go. Kapag ang isang tao iligaw ng landas, wala siyang pupuntahan. Okay? Wala siyang pupuntahan sa buhay. Okay? Si Apostol Pablo, for example, ano po, naalala niyo po, noong si Jesus ay nandito sa lupa, kasama po lang kanyang mga alagad. Hindi si Apostol Pablo, si Apostol Pedro pala. Ano po? Minsan nung nagtuturo ang ating Panginoon Jesus, ano po, tungkol sa bread of life that comes from heaven. Ang tinutukoy yung mana. Pero nung siya nagpapaliwanag sa mga tao, ng mga sumusunod sa kanya, ang tinutukoy na ni Jesus, ako yung mana na yon. Ako yung pagkain na nanggagaling sa langit. Ang sinumang hindi kumain sa flesh na ito at saka sa blood na ito, parang gano'n po, sinasabi ng Panginoon Jesus ay wala hong buhay na walang hanggan. So ang sinasabi po ng Panginoon Jesus ay hindi ho matanggap ng mga taong nakikinig sa Kanya. And that's why, doon ating babasahin yung Luke chapter 6, ano po? John chapter 6. Kung ating pong babasahin yung John chapter 6, ang mga sumusunod sa Kanya ay nagsialisan. Hindi na sumunod sa Panginoon Hesus dahil po doon sa mabigat na pananalita ng Panginoong Hesus. Iniwanan po siya. Ang paniniwala at ang iniisip po ng mga tao, sira ulo ata ang taong ito. Yan, di ba? Baliw at ang taong ito. Bakit niya ipapakain sa atin ang kanyang laman? Ganoon na po, parang iyon ang kanyang paniniwala. So therefore, yung mga tao, mga alagad, hindi yung 12 disciples, yung mga sumusunod sa Panginoon Jesus, ano po, sila ho ay nagsialisan. Tapos, tinanong ho ng Panginoong Jesus yung kanyang mga alagad. At ang sabi po ng Panginoong Jesus, kayo rin ba? Yung mga 12 disciples, kayo rin ba ay aalis katulad nila? Pero ito ang sagot ho ni Pedro. Sabi dito, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Saan kami pupunta, Panginoon? Nasa sa iyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay. Kaya mga kapatid, ito yung Kristiyano, totoong Kristiyano. Sa panahon po ng kanyang pangailangan ay sa Panginoon siya lalapit. Kaya iniisip niya, saan kami pupunta? Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, kung hindi kayo maglilingkod sa Diyos, kanino kayo maglilingkod? Kung ayaw niyong paglingkuran ng Diyos, sinong gusto niyong paglingkuran? Di ba? Kung ayaw niyong sumamba sa Panginoon, sinong gusto niyong sambahin?
Diba? Kaya dapat sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ni Apostol Pedro na saan kami pupunta, Panginoon? Nasa sa iyo ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kapatid, gusto po natin sabihin na tayo bilang Kristiyano, wala tayong pwedeng puntahan, lapitan sa panahon ng ating pangailangan, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ito, how sad to be alone in times of trouble. Nakakalungkot, mga kapatid, kung ikaw sa panahon ng mga pangailangan sa buhay ay wala kang malalapitan. Wala kang Panginoon sa buhay mo. Diba? You are considered as lost. Diba? Ituturing kang ligaw ng landas. Sabi nga, if God is not with you, who will be with you? If God is against you, who will be with you? Diba? Kaya mga kapatid, dapat sa Diyos tayo lumapit, sa Diyos tayo laging kumapit, sa Diyos lagi tayong magtiwala sa panahon ng pangailangan natin sa buhay. Okay? So, tuloy natin. Pangatlo na ho tayo. To be lost is to be without eternal life. Yan. What it means to be lost, sabi to be lost is to be without eternal life. Ang isang taong ligaw ng landas ay wala rin siyang buhay na walang hanggan. Kailan nagsimula ang buhay na walang hanggan? Ito ba ay magsisimula pag namatay tayo? Ito ba ay magsisimula pag na-rapture tayo? Ito ba ay magsisimula sa langit? O ito ay nagsimula nung tayo tumanggap kay Kristo Jesus? Yan, nagsimula ang buhay na walang hanggan nung tayo po ay tumanggap na kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, may buhay na walang hanggan ba tayo? Yan, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Okay. Kaya nga, ngayon sabi ito, kung ikaw ay ligaw ng landas, kapag isang tao ay ligaw ng landas, ano po? Siya po ay walang buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 12, whoever has the Son has life, whoever does not have the Son of God does not have life. Okay? Ang sino man daw walang anak, hindi, ang sino man daw walang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ano po? Ibig sabihin, kapag hindi mo tinanggap si Kristo, wala kang kaugnayan kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Ang sino mang mayroon pong kaugnayan kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Okay? Kaya mga kapatid, ang buhay na walang hanggan na ito ay masusumpungan lamang natin kay Kristo Jesus. Okay? So dito, habang tayo narito sa mundong ito, sabi nga, life here on earth is very short. Di ba? Maigsi lamang ang buhay natin. Ilan ang gaano katagal ang buhay po natin? Ayon sa Biblia, sabi ito, we live only an average of 70 to 80 years. Di ba? Hanggang ganyan lang po ang buhay po natin. Napakaiksi lang. Ano po? Dati 900 years, mas paiksi ng paiksi, naging 600 years, tapos paglipas ng panahon, naging 500 years na lang ang lifespan ng tao, hanggang sa naging 300 na lang, hanggang sa naging 150 na lang, tapos dumating sa punto na hanggang 70 na lang. 70 hanggang 80. Kaya sabi ng Biblia, ang 70 na yon, ito ang average, ano po, kapag umabot ka ng 80, may bonus ka na. Yan, may bonus. Kaya mga kapatid, sabi nga, yun ho ang buhay natin dito sa mundong ito. Talagang napaka-iksi lamang, ano po, parang damo na nakikita mo ngayon, parang bulaklak na napakaganda, pero paglipas ng panahon ay nalalanta rin. Ano po, parang aso, uusok, na makikita mo, maya-maya ay mawawala na. Ganyan ho ang ating pong buhay. Ibig sabihin, napaka-iksi lang talaga. Lalong-lalo na kapag ito ikumpara ho natin sa eternity. Di ba? Sino sa inyo gusto mabuhay ng 1,000 taon? Ayaw daw nila. Wala ho kayong magagawa kung kayo naligtas. Wala ho kayong magagawa na talaga. Kasi mayroon pong ipinangako ang Diyos, mabubuhay tayo sa mundong ito for 1,000 years. Sa millennium po yon. Kaya wala ho tayong magagawa kahit mayaw pa kayo. Huwag kayong mag-alala kasi hindi na ho kayo tatanda doon. Alam niyo, kinatatakutan lang naman natin dito habang tayo nandito sa mundong ito. Ano po? Ang kinatatakutan natin,
matagal nga ang buhay natin, pero butot balat na lang tayo, tapos ugod-ugod na, maraming sakit. Yun. Dito sa mundong ito ngayon, ano po? Pero kung doon na sa millennium, ay hindi na. Kasi wala na doon soft drinks, wala wala nang milk tea, wala mga makakasira sa ating katawan. Ang mayroon doon ay mga fruits and vegetables na lang. Nakakainin natin na mapagpapahaba natin, magiging malusog tayo doon. O, di ba? Kaya yung 1,000 taon ay lakas pa ng kabataan. Pumunta kayo mo, 1,000 taon ka, pero parang youth ka pa. Di ba? So, talagang ganyan ho ang ating pong pakanasain. Kaya nga, pero yung 1,000 years na yan ay baliwala pa rin yan kung ikukumpara sa eternity. Sa eternity, ano po? So, we live only in an average of 70 to 80 years. Ano po? Sabi nga rito, medical science could not extend life very long. Yan, bagamat minsan may nagagawa talaga ang science, ano po, para dugtungan ang buhay. Kaya yung iba nagpapa-inject ng collagen, botox, yung iba ay para lang humaba-haba pa ang buhay. Pero kahit si Becky Bello na yung ating titin, di ba? Nagpapaganda ng mukha ng tao, ano po? Pero siya mismo ay hindi na niya kayang magawa na batain pa ang kanyang sarili. Kaya kung nakikita niyo si Becky Bello ngayon, matanda na rin, di ba? Ang edad niya, ilan na kaya, mga 70 na rin? Tapos yung kanyang mukha, ay mukhang 70 na rin eh. Ay, di ba? Mukhang 80 daw. Di ba? Kaya ibig sabihin, hindi minsan kayang dugtungan ang buhay ng tao sa pamamagitan ng mga medical science. Bakit? Kasi talagang doon at doon talaga hahantong ang buhay ng tao sa kamatayan. Ano po? Kaya nga, kawawa ang tao kapag siya ay namatay, inabutan ng kamatayan, na talagang ligaw ng landas. Lost po siya. Okay? Kawawa talaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo bilang mga Kristiyano ay hindi po tayo ligaw ng landas. Tayo ngayon ay nakasumpong na sa Panginoon at tayo po ngayon mayroon ng pag-asa. Okay? Tingnan natin. May buhay na walang hanggan tayo. Why? Because of Jesus. Kaya Jesus offers eternal life. John 3:16, ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Then sa John chapter 5, verse 24, sabi doon, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Okay? He does not come into judgment but has passed from death to life. Okay? Sinasabi ko sa inyo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at na sumasampalataya sa Kanya, nagsugo sa akin, ay mayroong buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang doon sa Panginoon Jesus, kundi na doon din po sa Diyos Ama. Ano po? Kaya sabi rito, hindi na siya hahatulan, kundi siya po ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon doon sa eternal life na ito na mayroon ho tayo. Alam niyo kung gaano katagal yung eternal life? Walang hanggan. Walang hanggan. Para ma-describe lang natin, parang ganito yun eh. Naikwento ko na ito sa inyo na mayroon po isang kalapati na lilipad mula ho dito sa lupa patungo po sa buwan. Ang travel po niya ay 48 years. Take note, 48 years. Hindi mamamatay ang kalapating ito. Bakit? Kasi mayroon siyang eternal life. Ano po? So lilipad siya mula ho sa mundo, pupunta siya sa buwan. Ang gagawin niya, kukuha siya ng isang pirasong buhangin. Dadalhin niya doon sa buwan. Tapos babalik siya, another 48 years, kukuha ulit siya ng isang buhangin, dadalhin niya sa buwan. So ang gagawin niya, uubusin niya lahat ng buhangin sa mundo. Sa buwan. Hindi, ubusin niya lahat ng buhangin sa earth. Ano po? Dadalhin niya lahat sa buwan.
ganun katagal ang eternity. Ang tanong, kaya bang ubusin ng kalapating ito ang buhangin dito sa lupa? Di ba? Hindi, di ba? Kasi hindi nga siya mamatay kasi mayroon siyang eternal life. Ano po? Yan, kaya ba niyang ubusin? Kung sakaling sabihin natin na ubus na po niya ang buhangin dito sa lupa, ang eternity ay hindi pa rin tapos. Ganun natin gustong i-describe, ipakita ang eternal life. Kaya kawawa ang tao na mapupunta sa impyerno o magkaroon ng eternal separation from God. Kasi walang hanggan ang kanyang pagdurusa doon sa impyerno. At mapalad naman ang tao na mayroong kaugnayan sa Diyos sapagkat walang hanggan din naman ang kanyang buhay at pamumuhay sa piling ng Diyos pagpakailanman sa kalangitan. Diba? Kaya kung tayo papipiliin, alam niyo po marami ho ang tao ang ayaw piliin ang buhay na walang hanggan. Actually, ang pagpunta natin sa langit ay nakasalalay doon sa ating pagtanggap at pagtanggi. Okay? Kaya, receive or reject. Ganun lang naman yan eh. Kinakailangan magdesisyon lang talaga ang tao. If you want to be saved, receive Christ. If you don't want to be saved, reject Christ. Ganun lang eh. Kaya marami pa rin talaga ang mapupunta sa impyerno kasi marami pong naliligaw ng landas. O ngayon, who can fathom eternity? Sino makakasukat daw po sa eternity? Siyempre, hindi natin kayang sukatin. Pero mga kapatid, sabi nga, do you have an assurance of eternal life? Tayo ba ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan? Yan. Dahil dyan, tayo po ay sa langit mapupunta. Kasi yung salvation natin at saka yung eternal life, hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Kasi pag ikaw ay ligtas pero wala kang buhay na walang hanggan, ang kakahantungan mo ay sementeryo lang. Kasi naligtas ka lang sa, kasi wala kang eternal life, kaya magtatapos sa sementeryo. Pero pag ikaw naman ay hindi ligtas, pero mayroon kang eternal life. Hindi ka ligtas, pero may eternal life ka. Saan ka hahantong? Sa impyerno. Di ba? Kaya masaklap talaga ang buhay ng tao na naliligaw ng landas. Pero tayo, mayroon tayong buhay na walang hanggan at nakakatiyak tayo sa ating pong kaligtasan. Kaya yung salvation at saka eternal life, yun ho ay dapat laging magkasama. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Okay? So ito na po mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, mayroon pa akong mga i-raise na question na kung saan ito po ay debatable. Kung saan ay, kasi minsan may napapanood po ako sa Facebook na kung saan pag pinag-usapan po yung kaluluwa ng tao, ay iba ho ang mga minsan napapanood natin, napapakinggan natin doon sa paniniwala ho natin. So ngayon, ating pong pag-uusapan, where does man go after he dies? Saan ba pupunta ang tao kapag siya ay namatay? Una, kapag ikaw ay mananampalataya, saan mapunta? Sa langit. Pag unbeliever, saan mapunta? Sa hell. Okay? Yan ang unang question. At sagot So, sa pagpapaliwanag po natin, ang tao ay mayroon pong tatlong components. Mayroon tayong body, my soul, at saka spirit. Naniniwala ba kayo doon? Marami pong mga tao ang hindi naniniwala ho dito. Marami mga reliyon o grupo na hindi po naniniwala na mayroong tatlong components ang tao. Yung iba ay katawan lang at saka kaluluwa. Yun lang eh. Yung iba naman katawan lang at saka espiritu. Pero sa atin ay mayroon pong tatlo. Body, soul, and spirit. Okay, paano natin nalaman? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sabi doon, now, basahin po natin. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So sabi dito, nawa sa pagdating ng ating Panginoon Kristo ay panatilihin natin na walang kapintasan ng ating buong pagkatao. At ano yung buong pagkatao? Espiritu, kaluluwa, at katawan. Okay?
And take note, yung ginamit po dyan na conjunction ba tawag dyan? Ay and. Pag sinabi pong and, ay magkaiba ho sila. Pero pag or, ay magkapareha lang sila. Di ba? Kung ang ginamit dyan ay spirit or soul, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin. Parang katulad ng pagiging born again. Di ba? May dalawang agent po doon na binabanggit. Sabi ito, unless a man be born in water and in spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang ginamit pong conjunction ay and, hindi or. May narinig ho ako sa Facebook na hindi na niya binigyan ng pansin yung kapanganakan sa tubig. Ang paniniwala niya, yung kapanganakan sa tubig ay katulad lang din ng kapanganakan sa espiritu. Kaya nga, spiritual birth din po. Iisa lang ang kapanganakan sa tubig at sa kapanganakan sa espiritu. Ayon sa kanyang pagpapaliwanag. Siguro kilala niyo yan, yung may bigote. Na nagsasalita doon sa Facebook. Ano po? Pastor po yun, pastor. So ngayon, hindi niya binigyan ng pansin po yung conjunction, yung and. Na ibig sabihin, unless a man be born in water and in spirit. So magkaiba ho siya. May dalawang agent ang para humaborn again ng isang tao. Una, yung water. At pangalawa, yung spirit. So ibig sabihin, ang water ay tumutukoy saan? Yan, iba-iba naman ang paniniwala ng mga tao sa iba't ibang relihiyon dyan. Pag sinabi pong, ang ibig sabihin, ano ibig sabihin ng kapanganakan sa tubig? Ang marami dyan ay nagsumasagot ay water baptism. Pero hindi po yun sa water baptism tumutukoy. Kundi ito'y tumutukoy saan? Sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang first agent para ho ang isang tao ay maborn again ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit wala hong naboborn again na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos? Doon lagi nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, muli kayong isinilang for you have been born again. Muli kayong isinilang sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos. So ano ang nagbo-born again sa isang tao? Ang walang kamatayang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos, the first agent for us to be born again is the Word of God. At ang pangalawa, yung Spirit. Kaya unless a man be born in water and in Spirit. So yung Spirit, ay wala nang duda, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang tao ay maboborn again kapag ang Espiritu ng Diyos ay makipag-reconcile doon sa kanyang Espiritu. Yan. Okay? Bakit? Kasi meron ho tayong Espiritu. At yan nga ho yung pangatlong bahagi. Ano po? Sa ating pong pagkatao. Espiritu, kaluluwa at saka katawan. Okay? Bagamat ito'y tatlo. Okay? Take note mga kapatid ha. Bagamat tatlo ho yung ating pong components. Ano po? Mayroon tayong espiritu, kaluluwa at saka katawan. Ito mga kapatid. Pero ito'y hinati sa dalawang kategorya. Okay? At ano po yun? Ito yung physical at saka yung spiritual. Yung physical, ito yung ating pong body. Pero yung spiritual, ito yung ating pong spirit and soul. Naintindihan? Sundan nyo po ako para alam po ninyo. Ano po? Yung ating pong spiritual, yung soul at saka spirit, ay tumutukoy po yon sa ating spiritual na pagkatao. Okay? Ngayon, the spirit, pwede ba natin matukoy? Yung spirito, yung kaluluwa, at saka yung katawan? Yung katawan, madali lang tukuyin kasi yung nakikita mo, yun yan, katawan yan. Tingnan mo yung katabi. May katawan, wala. O, di ba? Siya yan, katawan yan. Ano po? Yung nakikita ho natin, katawan yan. Pero, sa loob niyan ay mayroong espiritu. At ano po yung espiritu na yan? Okay, sabi to, the Spirit is the one who communicates and fellowships with God. Yun yung ating spirit. Siya po yung nakikipag-ugnayan ho sa Diyos. Siya po yung nakikisama sa Panginoon, sa Diyos. Ano po? Bakit? Kasi ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. So therefore, kapag tayo po ay sumasamba sa Espiritu, ang sumasamba talaga, hindi lamang yung ating katawan, kundi yung ating pong Espiritu. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Na tunay na pagsamba, yung pagsamba sa Espiritu. Ibig sabihin, yung Espiritu natin ang dapat sumasamba sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung ating pong palakpak. Hindi yung ating pong pagsigaw, pag-awit. Hindi lamang yun. Bagamat kailangan yon, pero ang talagang higit na hinahanap ng Diyos sa atin, yung pagsamba ng ating
espiritu. Kasi ang Diyos ay espiritu. Okay? Naintindihan natin? Okay. Tuloy tayo. So, yung spirit na ito po yung nakipag-communicate at saka nakipag-fellowship sa Diyos. Pangalawa, it could receive revelation and discernment. Okay? Itong spirit nito, siya po yung tumatanggap ng mga revelation galing sa Diyos. Siya po yung mayroon pong discernment. Okay? Ano naman yung kaluluwa? Tungo tayo sa kaluluwa. Ang kaluluwa, ito ay kinabibilangan ng 5 senses. Ano po yung 5 senses natin? Sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of taste, at saka sense of touch. Touch. Okay, meron pa bang iba? Wala na. Kung mayroon pa man ay nonsense na po yun. Yan, ano po? So yun ay kinabibilangan ng 5 senses. Senses ano po? Kaya nga, yun ay tumutukoy po sa ating kaluluwa. Meron din naman ako napakinggan. Ayan, si Titi Listay. Yan. Na ang kanyang sinasabi, yung senses po natin ay sa katawan. Yun ay bahagi ng katawan. Pero para sa akin, hindi po siya katawan. Siya po yung kaluluwa. Kanino ba kayo maniniwala? Sa akin o kay Titi Listay? Siyempre dapat lang, ako pastor nyo eh. Di ba? O sige, para patunayan po natin na talagang kaluluwa yon, ito yon. Kapag ang tao ay namatay, naroon pa ang kanyang katawan. May mata, may ilong, may dila, may tainga, may katawan, ano po? Pero wala nang pakiramdam. Bakit? Kasi umalis na yung kanyang kaluluwa. So ibig sabihin, yung kaluluwa ang nakakakita, ang kaluluwa ang nakakaramdam, ang kaluluwa ang nakakaamoy, lahat ng 5 senses ay nasa kaluluwa. Kaya pag napunta ng impyerno ang isang tao, kaluluwa niya yun nandun sa impyerno. Yun ang makakaramdam ng init kasi siya yung mayroong sense of touch. Siya yung nakakakita kasi siya yung mayroong sense of sight. Pero yung katawan, wala. Kasi nga, sa sementeryo, mabubulok na lang yan. Ginamit lang ng kaluluwa na instrument yung ating pong katawan. Naintindihan natin? Okay. So, kaya natin itukoy, ha? Kaya natin itukoy. Maliban ho doon, ay nariyan po yung will, emotion, intellect, or mind, ano po? At saka yung conscience. Naroon po yon sa bahagi ng kaluluwa natin. Okay? Yun po yung ating pong kaluluwa. Mayroong will, pagpapasya, mayroong emotion, yung damdamin ho natin, mayroong intellect, yung ating pong knowledge, ano po, yung ating pong konsensya ay nasa kaluluwa din po yon. Bahagi po yun ng ating pong kaluluwa. Okay? Next. Ito yung definition actually natin. A man is a spirit with a soul and lives in the body. Yun ang definition talaga ng tao. Ang tao ay ano? Espiritu na mayroong kaluluwa at nakatira sa katawan. So ang ibig sabihin, the real you is the what? Okay. Yung tunay na ikaw, espiritu, kaluluwa o katawan? Palagay nyo? Well, mga kapatid, the real you is the spirit. Yan. Iyon ho talaga yung personality, yung totoong ikaw. Espiritu talaga tayo. Kasi nga, we are created according to the image of God. Dahil ang Diyos ay Espiritu, so therefore, we are also created as a spirit. Kailang may kaluluwa tayo. At inilagay tayo sa katawan na ito. Di ba? Nawa natin? So, yun. Yun ang definition natin sa Espiritu. Ito, another questions na very controversial. Yan. Ang tanong natin, yamang nahati po sa dalawa. Yamang nahati po sa dalawa ang tao. Ano po? Mayroong body, physical body, at saka mayroong spiritual. Okay? Physical and spiritual. Nahati sa dalawa. Ang physical, yun yung katawan. Yung spiritual, yun yung soul and spirit. Tama? Ngayon ang tanong, kung magkakasama yung soul and spirit, ang tanong natin ay pwede bang paghiwalayin yung kaluluwa at spirito? Kapag namatay na, pwede ba maghiwalay?
Ito, napaka-controversial nito pagdating ho sa marami pong mga iba't ibang paniniwala ho ng mga iba't ibang mga grupo. Ano po? Pwede ba paghiwalay? Hindi ba? Kayo mismo ay nalilito na eh. Sino nagsasabing pwedeng maghiwalay? Sino naman nagsabing hindi pwede maghiwalay? Sige, alam ko ang basihan ninyo sa pwede maghiwalay ay yung Ecclesiastes chapter 12. Verse 7. Ano po? Ano nakalagay doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7? Ang tao kapag namatay ay pupunta na sa alabok at ang kanyang espiritu ay babalik na sa Diyos. Pero iyon kaya ay tama na batayan? Okay, unang-una ay dapat nating maintindihan na ang nagsumulat noon ay si Solomon. Tama? Si Solomon ang sumulat. At si Solomon ay nagsasalita in the context na siya po ay ligtas. Di ba? Kasi si Solomon ay lingkod ng Diyos. Ang sinasabi niya, babalik sa Diyos ang kanyang espiritu. Di ba? So ang katawan niya, babalik sa lupa. Pero yun ay hindi applicable sa lahat ng tao. Bakit? Kasi ang tao, kapag wala ho sa Diyos, kapag wala siya sa Diyos, hindi siya tumanggap sa Panginoon, hindi babalik sa Diyos ang kanyang espiritu. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. Basahin mo muna natin ito. Could the spirit and soul be separated? The answer is, sabi nyo kanina iba ay yes, yung iba ay no. Ang iba naman ay hindi ko alam. Yun ang marami, hindi ko alam. Pero ito ang tama. Ano po? Para sa akin, hindi po pwedeng maghiwalay ang espiritu at saka ang kaluluwa. Kasi siya ay bahagi po ng spiritual, na bahagi ng tao. Kung saan naroon ang kanyang espiritu, ay naroon din naman ang kanyang kaluluwa. Well, mga kapatid, gusto ko munang sabihin sa inyo, na pag pinag-usapan yung salitang espiritu, ay hindi po lamang tumutukoy sa espiritu ng tao. Marami ho ang espiritu. Okay? Maging ang angels tinatawag na spirit. Maging yung mga demons, mga evil spirit. Maging yung hangin ay espiritu ang tawag dyan. So yung breath natin, spirit po yan. Yung Sprite nga may spirit eh. Di ba? Yung Coke, pag gusto may spirit. So ibig sabihin, lahat ng hindi nakikita ay spirit po ang tawag doon. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang tao, mayroon talagang espiritu siya. So yung espiritu na ito yung person. Ang person ay different from breath. Naintindihan? Kaya ang tao ay espiritu na mayroong kaluluwa. Ibig sabihin, person siya. Hindi siya yung breath lang, hindi siya yung hangin lang. Naintindihan natin? Kaya nga hindi ito, yung Ecclesiastes chapter 12, verse 7, hindi po yung tumutukoy doon sa espiritu talaga ng tao. Kundi tumutukoy ito sa breath ng tao na babalik sa Diyos. Kaya, babasahin natin para maintindihan natin. Okay? Sabi ito, when the unbelievers dies, will his spirit also go to hell? Yan. Kasi ito yung tanong, paano kung unbeliever po yung namatay? Kung mananampalataya, mga kapatid, kapag mananampalataya, walang problema kasi kung ang kanyang espiritu ay papunta sa langit, kanyang kaluluwa papunta rin sa langit, pwede na hindi maghiwalay. Problema natin, yung mga hindi mananampalataya. Yung kung ang kanyang kaluluwa ay pupunta ng impyerno, tapos sasabihin natin yung kanyang espiritu ay pabalik sa Diyos, iligtas yun. Kung yung espiritu ng taong yun ay siya yung real you, the person, niligtas siya. Naintindihan natin? Niligtas siya kung siya ay babalik sa Diyos. Di ba? Kaya para sa akin, ang kaluluwa at espiritu na person, siya ay hindi naghihiwalay. Magkasama sila. Kaya pag ang tao ay napunta ng impyerno, pag unbeliever kasama ho ang kanyang kaluluwa at sa kanyang espiritu na hahatulan. The person, the real you, kasama po yan. Ano yung sinasabi sa Ecclesiastes? Basahin po natin. Bago natin basahin yung Ecclesiastes, ay basahin mo natin yung Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became
a living soul. Ayan. Pakita nga yung aking charger, ba malubat na. Yan, sabi doon, nung nilikha ng Diyos, o pakinggan nyo mabuti, nung nilikha ng Diyos ang tao, okay? Ang tanong, saan galing ang tao? Sa alabok, di ba? Nung nilikha ng Diyos, pinorma hong tao, ang tanong nito ay, may kaluluwa na ba yun o at may espiritu? Wala pa. Ibig sabihin, alabok lang talaga yon. Sa palagay nyo? Hindi, ito na para sa akin lang. Pwede naman kayo mag-disagree sa akin. Ano po? Pwede naman na kayo mag-disagree. Kaya sabi ko sa inyo, debatable na ito. Aking mga pinagbubuksan sa inyo, debatable po ito. Ano po? Para sa akin, nung nilikha ng Diyos ang tao, mula sa lupa, sa alabok, ay may kasama na po yan na kaluluwa at spirito. Kaya lamang, hindi pa siya humihinga. Pero sabi doon sa ating binasa, hiningahan ng Diyos, kaya siya ay naging buhay. Huminga ho siya. Intindihan? Kaya siya huminga. Pero yung person, ando doon na. Ang inilagay lang ng Diyos, yung kanyang hininga. Yun ho, ang tawag doon ay breath. Kung baga sa ay oxygen. Yan, sa ibang salita. Oxygen po yan. Yun ay breath. Yun yung breath of God. Okay? So ngayon, pagdating sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sige, salamat ha. Sabi doon, our bodies, ito na, ano po, sa magandang balita, our bodies will return to the dust of the earth and the breath of life. That spirit po ang ginamit po dyan. Ano po? And the breath of life will go back to God who gave it to us. So anong babalik sa Diyos? Hindi po yung espiritu, the person, kundi yung breath, yung hininga, babalik ho sa Diyos. Kaya nga mayroon tayong sa kasabihan na binawi na ng Diyos ang kanyang buhay. Ibig sabihin, inalis na ng Diyos ang kanyang hininga. O, di ba? So yamang ito po ay binigay ng Diyos sa tao, yun ang babalik ho sa kanya. Pero yung person, the spirit, kung saan siya naroon ng kanyang kaluluwa, doon siya. Why? Kasi ang kaluluwa ay walang silbi yan kapag wala ang espiritu. Bakit? Kasi nga yung espiritu ang nagbibigay ng buhay sa kaluluwa. Kaya hindi pwede paghiwalayin yan. Magkakasama yan. Pag pinag-usapan natin yung person. Pero kung breath lang ang pinag-usapan, ay pwede maghiwalay. Kasi nga, babalik sa Diyos yung hininga ng tao, pero ang kanyang katawan, babalik sa alabok. Naintindihan ba natin? Naliwanagan ba natin? O disagree ba kayo? Kung gusto po ninyong makipagdebate mamaya, punta na kayo sa office. Okay, so yun po, ganun po natin gustong ipaliwanag. Ano po, mga kapatid? Ganun po natin gustong ipaliwanag. Yung patungkol po. Kasi nga, napapanahon lang na issue dahil nga doon sa marami hong tao ang naliligaw ng landas, dahil po sa mga walang alaman tungkol sa katotohanan. Okay? So kaya napaka-importante po sa atin na magbase talaga tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya marami pong mga tao, mga grupo ng mga mananampalataya, iba-iba rin po talagang paniniwala. Dahil nga kapag ang Biblia, dahil ang Biblia minsan ay hindi naman malinaw, hindi pa malinaw sa pag-unawa talaga, kaya minsan nagkakanya-kanyang pag-interpret ang tao. Yan. So yun naman, kaya nga, yung mga binibitawan ko mga salita, minsan hindi ko naman tinityak na talagang tama na ba para sa inyong paniniwala, kaya nga sabi ko sa inyo, depende ho sa inyo. Kaya sinasabi, para sa akin. Yan, para sa akin, ito ang paniniwala ko. Kasi para sa akin, malinaw para sa akin, ang mga salitang ito, kaya ko kayang ipaliwanag sa inyo. Kung malabo ito sa akin, ay hindi ko rin papaliwanag. Kaya hindi ko nabibitawan sa inyo. Okay? So, tatapusin na po natin. Yan. Sabi ito, we were once lost because of sins. Tama? Di ba? Minsan tayo ay ligaw dahil po sa kasalanan. Kaya sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala, kasama ho tayo doon, at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang physical death, kundi spiritual death, kamatayan sa impyerno or eternal separation from God. But Jesus redeemed us from the penalty of sins.
Yan, isa pa ito sa naging issue din po. Kami po yung Bible study ho dito. Doon ko lang na-grasp, Bagamat dati narinig ko na pero nakalimutan ko na. Nung nag-Bible study, nung prayer meeting dito, isang tanong kasi ay, kung si Jesus ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Tinubos tayo. Naniwala ba yun? Ang tanong ngayon ay, kanino tayo tinubos? Sa Bombay ba? Kay Satanas ba? Yun yung naging issue di ba? Kanino tayo tinubos? Tinubos ba tayo sa Ama? Tinubos ba tayo kay Satanas? Tinubos ba tayo sa Bombay? O sa sanglaan? Nakasangla ba tayo? Well, mga kapatid, yun, napag-usapan po namin, ang sabi doon, tinubos tayo mula ho sa Diyos na siyang magbibigay ng kahatulan sa atin. Kaya tayo tinubos para huwag tayong mahatulan ng Diyos. Binayaran ni Jesus sa Ama ang penalty of sin in order for us not to be judged by God. So doon tayo tinubos. Hindi tayo tinubos mula kay Satanas dahil hindi tayo naging pag-aari ni Satanas. Okay? So salamat sa Panginoon because Jesus redeemed us from the penalty of sins. Yung penalty of sins na ito, sabi ito, He paid all for our sins, past, present, and future. Yan. Yung ating nakaraan ay binayaran na ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. Okay? Yung present, kapag nagkamalit, nagkasala, kasama yun sa binayaran ng Panginoon. Yung sa darating pa ng panahon, hindi naman sinasabi na, sige, gumagawa na yung kasalanan dahil ang sabi ng Bible, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng tatay niya. Yan. Pero ang anak ng Diyos ay tumitigil sa pagkakasala. Pero kung sakali magkasala, kasama na po yan sa binayaran ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ito, no more single sin can separate us from God and be lost again. Again, wala nang kahit isang pirasong kasalanan na pwedeng magawa ng isang tao kapag siya totoong ligtas na makapaghihiwalay pa sa kanya mula ho sa Panginoon para siya ay muling maligaw ng landas. Okay? Wala na. Lahat ng yan ay kasama na sa binayaran ng ating Panginoon. Okay? Pero sabi dito, but keep your whole being blameless, blameless to God when He returns. Diba? Ayun sa ating pong binasa kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Dahil malapit na dumating ang Panginoon, kahit man tayo nagkakamali, tayo nagkakasala, pero sabi doon, panatilihin natin walang kapintasan ang ating buong pagkatao. Ang espiritu, kaluluwa, at ang ating katawan. Panatilihin natin karapat-dapat sa Panginoon sa kanyang muling pagparito. Kaya mga kapatid, sana ay masumpungan tayo ng Panginoon na talagang blameless sa kanyang harapan. Ayun ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon.